Oras na ng tanghalian, Lolo. Baba na ako. Sa bundok kapag tapos ka ng kumain. Ano na naman ang balak mo ngayon? Sumasali ako sa ika-negatibo 15 chef battle. Sigurado akong mananalo ako. Fiona, hindi ka pwedeng pumunta. CJ. Lolo, araw-araw mo akong inuutusan. At ikinukulong dito. Aalis na rin ako. Ang mga nilalang ay umaasa sa kalikasan para mabuhay. Ang mga butil ay nagbibigay lakas at ang mga gulay ay nagpapalusog. Well, panahon na para hayaan ko siyang tuklasin ang mundo. Ethan, nagsasayang ka lang ng iyong hininga kung nandito ka para kumbinsihin ako na umalis muli sa bundok. Good, ikaw ang kauna-unahang master chef ng Redville. Kung papayag kang tumulong sa Riverdine, babayaran kita ng malaking gantimpala na $1 billion. Ethan, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Sa totoo lang, wala na akong kakayahang gawin iyon. Gayunpaman, kung papayag ka na protektahan ng aking apo, maaari ko siyang payagang subukan ng kanyang kakayahan. Good, hindi patas na kasunduan yan sa lahat. Ang aking apo ang gumawa ng mga putaheng ito. Tikman mo. Nasaan na ang iyong apo ngayon? Ano? Saan na? Siya pumunta? Ganito pala ang pakiramdam ng lungsod. May kailangan akong asikasuhin. Pwede ka nang umalis ngayon. Tabi. Ginoong Parker. Umalis ka. Ako. Gago ka. Bakit mo siya sinuntok? Itong gago, ninakawan ako ng halik. Tigil. Tigilan mo. Pakiusap, kumalma ka. Ginoong Parker. Ayos ka lang ba? Ang saklap naman. Pasensya na, binibini. Hindi ko sinasadya ang pagmamalabis. Ako si Ethan Parker. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sisiguraduhin kong mababayaran ko ang kabutihan mo. Talaga? Babayaran mo ako. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Ikaw ba ay isang sales agent? Nagbibiro ka ba? Pinamamahalaan ni Ginoong Parker ang nangungunang restaurant sa bansa at pati na rin ilang malalaking negosyo. Paano siya magiging isang sales agent? Ang nangungunang restaurant? Ano ang gusto mo? Huwag kang magkaroon ng kakaibang ideya. Well, maihihilingin nga ako. Pasensya na, binibini. Hindi ko magagawa yon. Huwag nating pilitin ang mga bagay. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ikaw. Pwede mo ba akong gawing head chef sa restaurant mo? Ang head chef. Ang head chef. Magaling akong magluto. Hayaan mo akong ipakita sa'yo. Hindi na kailangan. Iniligtas mo ako, kaya igagrant ko ang wish mo. At ihahir ka. Pero ano? Kuripot ka ba sa monthly salary? 100,000. Ganoon karami? Kailan ako pwedeng magsimulang magtrabaho? Kahit kailan. Tara na. Dalhin mo ako sa trabaho. Huwag nang mag-aksaya ng oras para kumita na ako. Bilis, bilis. Parker. Kailangan ba talaga nating tanggapin siya? Bakit hindi? Pagkatapos ng lahat, siya ang nagligtas sa buhay ko. Dapat ibigay mo ang best mo ngayon. Naintindihan? Wow, ang ganda ng lugar na ito. Hindi pa ako nakakapasok sa isang top restaurant. Hello, Lynn Parker. Nasaan si Chef Lloyd? Lynn Parker. Nakalive ang head chef. Sa panahong napakahalaga. Hindi na bale. Ikaw ang bahala sa tasting event na yon. Okay.
Na pala, bigyan mo siya ng trabaho sa kusina. Siya. Ako ang namamahala sa kusina. Habang wala ang head chef. Ito ang trabaho mo sa ngayon. Pero narito ako para maging head chef. Head chef, sino sa tingin mo, ang pagkatao mo? Makinig ka. Ang mga chef dito ay lahat mataas ang sahod. Bihasang profesional na may dekada ng karanasan. Sa kusina, ikaw ay isang baguhan lang na wala halos alam. Sigurado ako, hindi mo kayang gawin ang trabaho ng prep ko. Na wala akong alam, ikaw ay isang hambog na dalaga lang. Akala mo kaya mo, gaano ka kadalas maghanda ng manok? Alam mo ba, kung paano maghanda ng sangkap ng mabilisan? Pinapakomplikado mo ang isang simpleng trabaho. Para magmukhang napakahirap, ito na ba ang pinakamagaling na kaya mong gawin? Ikaw. Tapos na. Ang pagmaster sa ganitong level ng skill ay inaabot ng dekada. Kahanga-hanga ang dalagang ito. Kaya pala si G. Parker ang kumuha sa kanya. CJ, nakikita mo na ba ang kaya kong gawin? Ikaw ay isang prep cook lang. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling. Sa trabaho mo, hindi ka magiging mas magaling kaysa sa head chef. Dapat mag-practice ka pa ng ilang dekada. Chef Show, maagang dumating si G-Lane. Ano? G. Parker, ang Riverdine ang nangungunang restoran sa Sauda sa loob ng maraming taon. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta rito. Mahirap akong pasayahin kung hindi ko magugustuhan ang pagkain. Iyon ang isusulat ko sa aking review. Elaine, kung hindi kami kumpiyansa, hindi namin kayo anyayahang dumalo sa tasting event. Elaine, ito po ang pangunahing putahe ng Riverdine. Sana'y magustuhan ninyo. G. Parker, galing ka sa isang pamilyang mayaman sa tradisyon ng pagluluto. Paano mo naman? Nakalimutan ng asin? Ano? Ang asin? Nakalimutan ninyong lagyan ng asin ang mga putaheng ito. Paano naman nangyari na? Nakagawa kayo ng kamaliang baguhan na tulad nito? Walang asin, wala kayong nilagay. Bakit ang tabang ng lasa? May tiyak na may gumulo rito. G. Parker, sa tingin ko'y wala ng pag-asang makapasok ang inyong restaurant sa chef battle. Mabuti pa'y magpalit na lang kayo ng trabaho. Anong nangyari? Fiona Smith, ikaw ba ang nasa likod nito? Ako, hindi naman ako ang head chef. Ano na kinalaman ko dyan? Tama siya. Ethan Parker. Huwag nang isisi sa isang dalagita. Tito Nick, Kung hindi mo kayang gampanan ng maayos, dapat mong iwanan ang iyong posisyon. Chef Lloyd, bakit kasama mo siya? Hindi ko inakala. Nabuhay ka pa. Ethan. Akala ko patay ka na. Ikaw ang nasa likod ng aksidente. Huwag mo akong akusahan nang walang ebidensya o ay demanda kita sa paninirang puri. Sam Lloyd, bakit ka? Nasa kanyang panig ngayon? Sam Lloyd, ikaw ang head chef. Paano mo nagawang pagtaksilan si Ginoong Parker? Sa ganitong kritikal na panahon, nasaan ang iyong prinsipyo? Sam, magkasamahan na tayo sa loob ng maraming taon. Pinili pa nga kita bilang head chef. Paano mo tayo nagawang pagtaksilan ng ganito? Tigilan mo na ang pagpaparamdam sa akin ng guilt. John, gagawin mo rin yan kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Sam, makinig ka. Ano man ang mangyari, hindi ko kailanman pababayaan ang aking mga prinsipyo, tulad ng ginawa mo. Kaya nga, kayong dalawa ay nananatiling mga chef na nagtatrabaho sa ilalim ko. Hindi kayo kailanman mapopromote. Ikaw, maaari kang magsikap para sa kadakilaan o manatiling walang pag-unlad. Kung hindi kayang ibigay ng Riverdine kay Chef Lloyd ang gusto niya, hindi mo siya masisisi sa paghahanap ng mas magandang alok. Tito Nick, ang Riverdine ang ipinagmamalaki at kasiyahan ni Lolo. Ano ang makukuha mo sa pagbagsak nito?
Gusto kong malaman ng mundo na ang pagbibigay ng Riverdine sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali niya. Ginoong Lane, iniaalok ko ang hindi kayang ialok ni Ethan. Dinala ko ang ilan sa mga pinakamahuhusay na chef. Kumpiyansa kami na magugustuhan mo ang aming mga putahe. Huwag mong ipagpilitan. Kung kaya mong maabot ang aking mga inaasahan, maaari kang kumatawan para sa Riverdine sa chef battle upang ang reputasyon nito ay hindi masira. Ano sa palagay mo? Ginoong Lane, ang mga putaheng ito ay sadyang binago. Hindi nito ipinapakita ang tunay naming pamantayan. Kung ganoon ang sabi mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bakit hindi isang labanan? Titingnan natin kung aling panig ang mananalo. Sige, subukan mo. Pero kung matatalo ka, kailangan mong magbitiw sa iyong posisyon. Ethan, ano ang masasabi mo? Ginoong Ethan, huwag mo tong gawin. Halatang handang-handa siya. Ito ay isang bita. Bakit hindi? Takot ka ba? CJ, pero kung matatalo ka, kailangan mong bayaran ang Riverdine ng 100 milyong piso. Deal. Ginoong Ethan, kayo. Hindi tayo pwedeng umurong dito. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na makasali sa chef battle. Sige, nandito ako bilang saksi. Sa kasunduang ito, huwag kayong uurong. Pagkatapos, Bobo ba si Ethan? Halatang hindi ito patas. ang tanging hangarin ni Ginoong Ethan ay matupad ang huling hiling ng kanyang lolo. Nabuhayin muli ang Riverdine. Ang reputasyon ng restaurant ay lalong sama-sama kung mabibigo tayo na makuha ang suporta ni Ginoong Lane para makasali sa chef battle. Wala na tayong pag-asang maibalik ito. Ganon ba kagaling silang magluto? Napakagaling nila, lalo na si Sam. Walang ibang mga chef sa estado ang makakapantay sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagluluto. May dahilan kung bakit siya ang head chef dito noon. Si Chef Shaw lang ang makakapantay sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Pero siya ang mentor niya. Paano siya makakalaban ang kanyang sariling mentor? Ang pagluluto lang ng mga putahe ay masyadong simple para sa isang tunay na laban. Subukan natin ang inyong kasanayan sa pag-ukit sa unang round. Pag-ukit, Oo, mag-uukit kayo ng melon. Ang makakagawa ng masalimuot na ukit sa loob ng takdang oras ang mananalo. Walang problema. Sam, huwag mong kahabagan ang dating boss mo. Ginoong Nick, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangang magpakahirap para ipakita sa mga talunan kung nasaan ang lugar nila. Ginoong Ethan, si Sam ang pinakamagaling na taga-ukit ng pagkain sa Sauda. Wala sa amin ang makakapantay sa kanya. Ginoong Ethan, ako na ang subukan. Alam ng lahat kung gaano siya kagaling mag-ukit. Walang sinuman sa Riverdine ang makakalaban sa kanya. Ang galing-galing ko magluto. Hayaan mo akong ipakita sa iyo. Ginoong Ethan, Fiona, hindi ba gusto mong maging head chef ng Riverdine? Ito na ang pagkakataon mo para patunayan ang sarili mo. Kung mananalo ka, gagawin kitang head chef ng Riverdine. Ginoong Parker, bakit mo siya papayagang sumali? Tagapaghanda lang ng pagkain siya. Masisiraan ng puri ang Riverdine dahil sa kanya. Oo, hindi mo dapat siya payagang sumali. Si Sam ay nagmula sa lahi ng mga royal chef. Espesyalista siya sa pag-uukit. Hindi mahalaga yon. Desidido na ako. Fiona, sige na. Sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Mabuti ang mata mo. May kasunduan tayo, di ba? Kung ako ang mananalo, gagawin mo akong head chef. Na may buwan ng sahod. Na 500,000 dolyar. Gawin mo na lang. 1,000,000. Deal. Ethan, talaga bang papayagan mo ang isang tagapaghanda na sumali? Sa tingin ko, hindi na kailangan ang isang paligsahan. Ang pagkakataong makalaban, ang isang dalubhasang chef, tulad ni Chef Lloyd, ay parang pangarap na para sa kanya. Sino ka ba para makipagkumpetensya sa akin? Tapos ka na bang magsalita? Nakakairita ang boses mo. Ikaw. Tanggang ignorante ka. Pagsisisihan mo ito. Ginoong Ethan, bakit siya pa ang napili mo? Naniniwala ako sa kutob ko, at saka wala sa atin ang makakatalo kay Sam. Sa pag-ukit, hay naku, sa puntong ito, ang magagawa na lang natin ay umasa. Sige, ang unang round ng paligsahan ay magsisimula na.
Ang teknik ni Sam ay napakapino at eleganteng tignan. Kaya pala galing siya sa lahi ng mga royal chef. Hindi ko maiwasang tingnan siya. Ang galing niya. Tingnan mo. Ang dalubhasa sa trabaho. Sino ang mag-aakalang, lalo pang gumaling ang kanyang pag-uukit sa antas na ito. Walang sino man sa Red Veil ang makakahigit sa kanya. Si Sam, ang naging kampyon ng World Carving Competition sa loob ng mahigit isang dekada. Tiyak na tayo ang matatalo ngayon. Ay, ha! Ha 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 ha. Naglalaro lang siya. Hindi na siya marunong mag-ukit. Matatalo sila ngayon. Talunan. Karapat-dapat sa kanila yan. Haha, Fiona, anong ginagawa mo? Dapat inuukit mo yan. Hindi sinisira. Baliw ka ba? Og. Hindi naman siya nagsusumikap na mag-ukit. Ginigiwa lang niya. Lynn Parker, hindi pa huli na ako ang ipasali. Hindi pwedeng palitan ng mga kalahok sa gitna ng laban. Ethan. Ang Riverdine. Ang ipinagmamalaki at ikinatuwa ng lolo mo. Pero tingnan mo ang kalagayan nito ngayon. Mas mabuting sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. O magiging katatawanan ka ng mundo ng pagluluto. Emre Ethan, ano nang dapat nating gawin? Mr. Ethan, sabi ko sa'yo, masamang ideya ito. Ito na ang katapusan ng Riverdine. Nasayang ang lahat ng pagsusumikap natin sa loob ng mga dekada. Fiona, giniba mo ng tuluyan. Ang kahabag-habag na melon na yan. Bumalik ka rito ngayon din. Galing, kaya pala tinawag kang top chef. Phenomenal ka talaga. Ethan, tingnan mo ang itsura ng melon na yan. Hindi naman siya nagsusumikap. Ha? Fiona, ano nang sinusubukan mong gawin? Ginoong Lane, tapos na ang aking inukit. Ang Red Veil ay nasa panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya, papangalanan ko itong ang handog ng kalapati. Ang galing. Ang husay. Hahaha. Perpekto ito. Ang isang inukit na tulad nito ay tiyak na makakapantay sa mga likha ng mga bantog na artista. Chef Lloyd, magaling ka nga tulad ng sabi-sabi. Walang sino man ang makakapantay sa iyong galing. Nakakamangha kung gaano ka-Angie siya. Siya ay isang alamat. Walang paraan na mananalo si Fiona. Buiter, akala mo ba makakapantay ka pa? Bakit ako pa ang pinili ni Ginoong Ethan? Sa taong ito, kaysa sa akin. Nako, ang Riverdine ay magiging katatawanan ng Sauda mula ngayon. Tapos na ang oras. Ako ngayon ay nagpapahayag na si Sam Lloyd ang nanalo. Magaling. Sandali. Hindi pa ninyo nakikita ang aking inukit. Fiona, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na dinala mo sa amin? Huwag kang sumali kung hindi ka naman marunong mag-ukit. Oo, dapat si Chef Cho ang napili sa halip. Kahit papaano ay marunong siyang mag-ukit. Marahil siya ay makakapantay sa inukit ni Sam. Fiona, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema ang Riverdine. Bakit kayo tiyak na matatalo ako? Mga tanga kayong lahat. Giniba mo ang mga melon sa maliliit na piraso. Ano pa kaya ang may uukit mo? Kung talagang gusto mong malaman, bakit hindi ka pumunta at tingnan? Sige, dahil hindi ka natatakot na. Mapahiya, malugod akong pupunta para tingnan. Ituring mo itong isang karangalan na mapanood ng iyong likha. Magtipon-tipon kayo. Ano, paano ito nangyari? Paano naging ganito kaganda ang ukit niya? Bawat detalye ay perpektong nakahugis. Ito ay gawa ng isang dalubhasa. Hindi ko maialis ang tingin. Rito, Siya ba ang gumawa nito? paano niya nagawa? Paano kayang nakagawa ang isang tao ng ganitong intrikadong ukit mula sa isang melon? Pumili ako ng melon na nasikatan ng sapat na araw. At kamakailan lang inani. Ang ideal na bahagi para sa pag-ukit ay ang lugar. Sa pagitan ng balat at ng laman. Hindi mo alam yan, di ba? Anong klaseng royal chef ka? Ikaw, Paano ito naging posible? Siya ay isang prep cook lang. ang ukit ay walang kapintasan. May makinis na mga linya at perpektong proporsyon. Naalala ko ang pamamaraang ginamit ni G. Good. Ay good. Eh good, malamang siya ay nagsanay.
sa ilalim ng mga kilalang maestro. Fiona, sino ka talaga? Hindi ito maaari. Hindi ako makapaniwala. Wala pang nakakagawa ng pag-ukit ng ganitong intrikadong eskultura mula sa isang melon na ganito kalaki. Malamang dinaya mo. Tama na, G-Lane. Nandito tayo sa buong oras. Walang paraan na makapandaya siya. Malinaw na, ang isang ukit ay nagpapakita ng mas mataas na detalye at mas mataas na antas ng pagiging masalimuot. Sa gayon, ipinahahayag ko. Si Ginang Smith ang nagwagi. Chef Lloyd, paano ka matatalo sa kanya? Natalo ka niya. Ako ay nagmula sa lahi ng mga royal chef. Tumahimik ka. Ikaw na talunan. Gumastos ako ng malaking pera para upahan ka. At ikaw ay tinalo ng isang prep cook. Ako ay isang top chef. Nag-aaway sila. Lumabas ka. Karapat-dapat sa kanila yan. G-Nick, patawarin mo naman siya. Lumabas ka. Ethan, hanggang ngayon ay humahanga pa rin ako kung paano mo natuklasan ang isang napakagaling na mang-uukit. Ngunit baka hindi magtagal ang swerte mo sa mga susunod na round. Ang sama ng ugali mo. Wala namang nagsabing na magkakaroon lamang ng isang round sa labanang ito. Gusto mo bang sumuko ngayon? Gusto mo bang sumuko ngayon? Ikaw ang babastos ninyong lahat. G-Lane. Dahil nandito ka naman para sa isang food tasting. Hindi kita pababayaang umalis ng walang laman ang tiyan. Isa pang round. Paano naging cooking showdown kung walang pagluluto? Ang pagpuputol ng karne ay hindi sapat para maging tunay na chef. Tinatanggap ko ang hamon. Sigurado namang ako ang magiging head chef. Fiona, nag-iisip ka ba? Gusto mo bang mapahama ang Riverdine? Ethan. Huwag naman, handa na siya talaga. Ito ay isang bitag. Ang pagtangging sumali ay katumbas na ng pag-amin. Natalo ka, Ethan. Kailangan mong isuko ang pagmamayari ng Riverdine. Sino ang nagsabing, hindi kami sasali? Fiona, tuloy mo lang. Ano? Ethan. Magaling siya sa pagpuputol. Pero kailangan ng higit pa sa galing sa pagpuputol para maging tunay na chef. Isasangkot niya tayo sa problema. Nagsisimula na ang ikalawang round. Pumili na kayo ng kakatawan sa inyo. Ay Ethan, kami na ang bahala sa pagluluto. Oo, mga bihasa kaming chef. Mas magaling kaming magluto kaysa sa kanya. Oo. Well, dahil nanalo si Fiona sa unang round, siya rin ang lalaban sa ikalawang round. Ethan. Ang paraan ng pagpuputol ni Fiona ay halos kapareho ng kay Egud. Nagkataon nakilala ko siya, malapit din sa bundok. Baka siya ang apo ni Egud. Susunod, narito sa atin, ang apo ng unang master chef ng Red Veil, si G-Good. Ang kanyang pangalan ay si Ivy Moore. Apo ni Egud? Ang apo ni Ginoong Good, hindi ba't siya yung hinahanap natin? Si Ginoong Good, ang kauna-unahang master chef sa Red Veil. Hindi lang sa Red Veil. Ang kanyang pangalan ay kilalang kilala sa buong mundo. Ang kanyang apo ay dapat na kasing galing niya. Ginoong Ethan, dapat ba akong magmamasid muna tayo? Paano ito nangyari? Hindi kailanman nabanggit ni Lolo na may isa pa siyang apo. Hindi ko rin alam na siya pala ang unang master chef. Fiona, hindi mo ba narinig si Ginoong Peter Good? Bakit ka ganoon ka-ignorante? Noong araw, sumikat si Ginoong Good at gumawa ng mga pagkain. Angkop para sa isang state banquet, walang sino man ang kailanman makakagaya ng kanyang Phoenix Feast. Kung matutunan lang natin ang kaunti sa kanyang kasanayan sa pagluluto, magiging bantog tayo sa buong mundo. Walang duda tungkol sa talino ng kanyang apo. Tungkol ba sa kanya ang pinag-uusapan nila? Sa parehong tamad na matandang lalaki na araw-araw kong pinapakain. Tigilan na natin ang pagsasayang ng oras. Tanggapin mo ang hamon kung may lakas ng loob ka. Aminin mong talo ka. Kung hindi mo kaya, huwag na nating sayangin ang oras ni Ginang Moore. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na makipagkompetensya sa akin? Ako. Ikaw. Ikaw, Tol, magaling kang mag-ukit, pero magkaiba ang pag-ukit at pagluluto. Iba't ibang disiplina ang mga yan. Kung hindi mo kayang tanggapin ang hamon, pwedeng mamili ako ng iba. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Hindi ako natatakot sa isang impostor. Impostor. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin?
Ibig mo bang sabihin? Hindi siya, ang apo ni Emergood. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kalokohan. Ikaw, mayabang na paslit. Anong karapatan mong pagdudahan? Ang pagkakakilanlan ni Binibinimore, kung uulitin mo yan. Pagsisisihan mo yan. Sa harapan mismo ni G-Lane. Nagtataka ako kung bakit. Parang nababagabag ka sa sinabi ko. Ikaw. Sige. Ngayong narito na ang parehong kalahok. Simulan na natin. Ang laban. Gumawa ng kahit anong putahe. Sa loob ng 30 minuto, ang pagbilang ay nagsimula na. Parang profesional siyang maghiwa. Madalas, tumpak, at walang kahirap-hirap. Walang duda na siya ang apo ni Mr. Good. Hindi masama. Ito, Arg, nangingit lang siya. Madali kayong mabigani. Wala namang pambihira. Kaya ko rin yan. Nakakatawa. Makinig kayo. Hindi kailangan ng kutsilyo. Kaya ko yan gamit lang ang panglinis ng tainga. Wow! Yung manok ay gumagalaw. Anong salamang ka ito? Kanina pa, ay buhay pa ito. Hindi pa ako nakakita ng ganoong pamamaraan. Nakakamangha. Kayong mga mangmang. Ang sistema ng nerbiyos ng manok ay tumutugon sa loob ng 3 segundo. Kung tamaan mo, bago pa makapag-react ang manok at maiwasan ang pagputol sa mga nerbiyos, maaari pa ring magpakita ang manok ng mga kusang galaw ng kalamnan. Oo, ito ang pamamaraan na kilala si Mr. Good. Sa paggawa nito, garantiya ang walang kapares na lambot. Hindi. Teka. Ito kaya ang Phoenix Feast? Paano naging Phoenix Feast yan? Hindi ko pa nakikita ang putaheng ito sa loob ng mga dekada. Wala pang nakakatikim ng putaheng ito. Mula pa noong magretiro si Mr. Good. Sabi nila'y obra maestra ito sa pagluluto. Mabuti ang sabaw para sa kalusugan. At ang karne ay sinasabing nakapagpapahaba ng buhay. Isipin mo, ako ay pinagpala na masaksihan ang isang maalamat na likha. Ethan, maghanda ka na. Naisuko ang Riverdine. Tapos na ngayon, paano tayo mananalo sa round na ito kung hindi tayo makakalahok sa chef battle? Sayang lang ang lahat ng pagsisikap natin. Sir, Fiona, lahat ay nakasalalay na sa'yo. Fiona, napakahalagang kompetisyon ito. Para sa Riverdine, ano ba ang iniisip mo? Katarantaduhan. Ang Riverdine ay talagang matatalo at kasalanan mo lahat ito. Wala nang saysay ang magreklamo. Ngayon, ikaw ang pumayag sa labanang ito. Tanggapin mo ang pagkatalo at isuko ang Riverdine kay Mr. Nick. Bakit napakapareho ng mga sangkap ni Fiona sa mga sangkap ni MS Moore? Ano? Fiona, ano ba ang ginagawa mo? Nagluluto. Malinaw na, naghahanda siya ng Phoenix Feast. Phoenix Feast. Fiona, nawawala ka ba sa sarili mo? Halatang halata na, ginagaya mo siya. Nakakatawa ka, hindi ka nga, karapat-dapat na kalaban, ni MS Moore. Anong karapatan mong gawin ng parehong putahe sa kanya? Ikaw ay kahihiyan sa Riverdine. Mr. Ethan, hindi natin dapat hayaan siyang sirain ang reputasyon natin. Ang pagpapakompetensya sa isang ordinaryong prep cook sa lahat ng tao. Ipapakita ko sa inyo na kaya kong lampasan ang kanyang Phoenix Feast. Nakakatawa naman. Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan kung ikaw ang matalo at maging dahilan upang magsara ang Riverdine? Pwede bang tumahimik ka na lang?
Kung kaya mo, ikaw na ang humalili. Ikaw, Ang iyong chicken soup ay, hindi naman kakaiba, kahit bata kayang magluto nito. G. Parker, huli na ang lahat para, palitan siya. Marami namang, may karanasang chef sa amin. Bakit mo, pinilit na, siya ang piliin? Pinili ko siya. Dahil, naniniwala ako sa kanya. Ethan, mas nakakahiya pa para sa'yo. Kung magbabawi ka na ngayon, sana nga, mawala ka na lang sa silid na ito, kapag tapos na ang aming putahe. Yelaine, tapos na ang aking putahe. Magaling. Yelaine, 30 minuto ang lumipas kung ang Riverdine ay hindi pa nakapagtapos ng kanilang putahe. Sila ang ituturing na natalo. Ginang, Smith, kailangan kong ideklara na ikaw, ang natalo, kung hindi mo pa natatapos ang iyong putahe. Tingnan mo siya, EWW. Sa tingin ko, hindi siya marunong magluto. CJ, tapos na. Patuloy kang kumikilos na, parang talagang marunong kang magluto. Pakipresente na lamang ang inyong mga putahe. Ang galing. Talagang kahanga-hanga. Ito ba ang maalamat na piyesta ng Phoenix? Napakaganda. Talagang apo siya ni Mr. Good. Ang kanyang apo. Ang iyong kasanayan sa pagluluto ay hindi pangkaraniwan. Napakagaling mo. Hindi ko akalain na ang manok ay maaaring maging ganito kasarap. Natutunaw sa aking bibig. Nakakatuwang na nagpasya akong pumunta sa Red Veil. Pinakamagandang desisyon. Ito ang pinakamasarap na putahe na natikman ko sa buhay ko. Kailangan ng pambihirang talino para magbigay buhay sa isang putahe. Hindi ako makapaniwala. Alam ko na, alam kong ang Riverdine ay hindi makakapantay sa kanya. Enver Ethan. Maaari nga siyang maging apo ni Good. Hinahanap namin siya. Fiona, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ethan, nasaan na ang iyong Phoenix Feast, HMM? Hindi niya. Maaaring magawa ang ganoong putahe. Halos hindi naman siya kusinero. Oo, kahit ang mga tinderong nasa kalye, ay mas masarap magluto, kaysa sa kanya. Emmeline, oras na para ipahayag ang nanalo. Sandali. Hindi pa ninyo nakikita ang akin. Bakit hindi muna? Kayo tumingin sa aking putahe. Yun na yun? Parang hindi naman ito kahawig ng Phoenix. Imposibleng magawa mo ang Phoenix Feast kahit nagayahin mo siya, walang kwentang tanga. Nakakakahiya. Akala mo kaya mong gayahin ang Phoenix Feast. Sa paggaya lang sa mga galaw ko. Panaginip lang yan. Paano nangyari ito? Ethan, binalaan kita na huwag. Payagan siyang sumali. Hindi talaga siya marunong magluto. Huli na ang lahat para magsisi. Halatang halata na, ang Riverdine ay sasara na ngayong araw. Ano na ang gagawin natin? Inialay ko ang buhay ko sa Riverdine sa loob ng mga dekada. At nabigo akong ipagpatuloy ang pamana ni Mr. Parker Sr. Fiona, ikaw ang may kasalanan. Kailangan mong magbayad sa aming lahat. Nakikita mo na ba kung bakit ako lumipat ng panig? Kung kayong lahat ay luluhod at tatahol na parang aso, baka makumbinsi ko ang boss ko na bigyan kayo ng trabaho. Ano nang nagmamadali?
Ha, ano to? Ano ba talaga to? Ano ba yan? Ito ang Phoenix Feast. Ito ang Phoenix Feast. Imposible. Bakit ang daming ibon dito? Nabasa ko minsan sa mga sinaunang teksto na ang putaheng ito ay kayang makaakit ng mga ibon. Tama, ito ay walang duda. Ang Phoenix Feast, ang tunay na hamon sa paggawa ng putaheng ito ay hindi ang pagluluto, kundi ang pagbibigay dito ng buhay na enerhiya. Ang buhay na enerhiyang iyon ay gaya ng enerhiya ng Phoenix na siyang nakakaakit ng mga ibon mula sa lahat ng direksyon. Paano niya kaya nagawa ito? Mukhang nagulat ka. Sabi ko sa'yo, ako lang ang makakagawa ng tunay na Phoenix Feast. Kalokohan. Ang Phoenix Feast ko, ang siyang nakakaakit ng mga ibong ito. Bakit ka nagkukunwari na? Sa'yo galing ang epekto. Tama, iyon na nga siguro. Ang sabaw mo ay mukhang hindi nakakaganang kainin. Kahit pulubi ayaw nito, paano ito makakalikha ng ganyang tanawin? Mr. Lane, sa tingin ko, dapat alam mo na kung sino ang dapat manalo. Hindi ko akalain na may tao na ganito, kapal ang mukha. Bakit hindi mo subukan ang luto ko? Talagang matatalo ka na. Gago. Sige, titikman ko ito, at wawasakin ng huling pag-asa mo. Ang sarap. Bakit parang sumasayaw at nangangatog ang kaluluwa ko matapos kong inumin ang sopas na ito? Parang umiibig. Kumusta? Magsalita ka. Ito. Ay nako. Ikaw talaga. Ang luto mo ay napakasuklam na hindi na nakapagsalita si Amy Elaine. Dapat mag-empek ka na at umalis. Mr. Lane, hindi mo kailangang alalahanin ang nararamdaman niya. Sabihin mo lang ang totoo. Ito ay napakasarap. Ang sarap. Oo, tayo ang nanalo. Ginoong Lane. Siguro may pagkakamali. Hindi pwedeng mangyari yon. Malinamnam, masustansya, at puno ng lasa at enerhiya. Ito nga talaga ang maalamat na Phoenix Feast. Narinig ko na nakakapagpagaling ang sabaw, at ang karne ay nakakapagpahaba ng buhay. Totoo nga pala. Paano niya nagawa ang ganitong mahiwagang putahe gamit ang parehong mga sangkap? Bakit hindi? Kasing ganda ng sa kanya ang luto mo? Magandang tanong. Dahil impostor lang siya. Impostor? Siya. Paano nangyari yun? Ano? Ano ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ginoong Nick, huwag mo sanang pakinggan siya. Kakatawag ko lang sa telepono kahapon sa lolo ko. Tikman mo ng sarili mo. Ito. Paano kayang isang tao ang makagawa ng putaheng ganito ka, Diyos? Sige, nalaman na ang katotohanan. Ang putaheng ginawa ni Ginang Smith, ang tunay na Phoenix Feast, ang nanalo sa round na ito ay si Fiona Smith. Nanalo tayo. Galing ako sa mahabang lahi ng mga royal chef. Ginang Smith, maaari mo ba akong turuan kung paano gawin ang Phoenix Feast? May lihim bang recipe? Gusto mong matuto? Oo, gusto ko. Pasensya na. Mga babae lang ang pwedeng matutong gumawa nito. Tuturuan kita kung magiging babae ka. Oh. Akala ko si Ginoong Nick ang nagdala ng tunay na chef. Sino ang mag-aakala na impostor pala siya? Ginoong Nick,
Hindi mo talaga dapat sinubukang lokohin si Ginoong Lane ng ganito, ha? Alam mo ba, ang kapalit ng pagsisinungaling sa akin? Ginoong Nick, paumanhin na po. Ginoong Nick, magaling talaga akong magluto. Kumpiyansa ako na mananalo ako sa chef battle. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagsisihan niya ang pagsisinungaling sa akin. Ginoong Nick, wag, patawarin mo po ako. Ginoong Nick. Ginoong Nick, paumanhin na po. Kayo namang mga talunan, hindi rin kayo makakatakas. Tito Nick. Sa tingin mo saan ka pupunta? Tito Nick. Saan ka pupunta? Kailangan ko bang i-report ang buong schedule ko sa iyo? Tito Nick, hindi ko naman problema ang schedule mo, pero dapat alam mo kung kailan susuko. Minor na tasting event lang ito. Hindi ko yan sineryoso. Kung gusto kong sumali sa chef battle, marami akong paraan para magawa yun. Talaga? Ethan, huwag kang masyadong kampante. Narinig mo na ba si Mr. Ian Nelson? Ian Nelson, yun ang master chef na sumasali lang sa mga deathmatch. Kita-kita tayo sa chef battle. Mr. Parker. Ang Riverdine ay talagang umaayon sa pangalan nito, Paul M. Nasaan si Fiona? Lil Parker, alas 9 na. Oras na para umuwi. Ayaw talaga niyang magpatalo. Tapos ko na ang lahat ng trabaho ko. Sa sahod na 1,000,000 kada buwan. Yayaman ako sa ilang taon. Tapos, bibili ako ng magagandang damit at magpapadala ng mamahaling regalo sa paborito kong streamer. Hello, Nasa syudad ka? Ayos yan. May problema ako. Bumalik ka agad. anong nangyari? Nabugbog ka na naman ba dahil sa utang? Bantayan mo ang tono mo. Anak kita. Bilasin mo. Wala akong pera na may bibigay sa'yo. Hindi ako uwi. Naghahanap ka ba ng titirhan? Opo, sir. Naghahanap ako ng murang upahan. Akala ko malaking pera ang usapan. Probinsyana ka lang palang mahirap. Sumama ka sa akin. Hello, Mr. Brown. Hay naku, hindi ako mahirap na probinsyana. Isa akong chef na kumikita ng 1,000,000 kada buwan. Pakiusap, Mr. Nelson. Tulungan ninyo kami sa Grill Bistro. Basta't, handa kayong tumulong. Kami sa Grill Bistro ay nasa ilalim ng inyong utos. Noong araw, ang senior ko na si Peter ay isang alamat sa mundo ng pagluluto. Minsan, nagkaroon kami ng isang labanang hanggang kamatayan. Sa kanya, tumigil siya sa pagluluto at nangako na hindi na babalik sa mundo ng pagluluto. Narinig ko na ang kaunti tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos noon, wala nang sino man ang nakakita kay Mr. Good. Pero ngayon, ang kanyang signature Phoenix Feast ay muling lumitaw. Matutulungan kita. Pero bago iyon, kailangan mong gawan ako ng pabor. Sige. Kamakailan, isang pambihirang pangyayari ang naganap sa restaurant sa likuran ko. Milyon-milyong ibon ang naglibot sa itaas ng restaurant. Nang matagal, mukhang ito ay dahil sa isang putahe na pinangalanang Phoenix Feast C na inihain sa restaurant. Emer Ethan, sa tingin mo ba ay mapapayag ni Emer Nick si Ian na sumali? Siya ang kasalukuyang Chef Battle Champion at ang pinakamagaling na chef sa Red Veil mula pa kay Emer Good. Ano man ang mangyari, ang Riverdine ay dapat mag-stand out sa Chef Battle ngayong pagkakataon. Hindi pa ba nahahanap ang apo ni Emer Good? Lil Parker, hinalughog na namin ang bundok kung saan nakatira si Emer Good at lahat ng kalapit na lungsod. Pero hindi pa rin makita ang kanyang apo. Saan kaya siya? Lil Parker, nagpadala na kami ng mas maraming tao para hanapin siya. Pero ang chef battle ay ilang araw na lang ang layo. Paano kung hindi pa rin natin siya matagpuan? Kailangan na lang natin pumili ng iba. Puro bula lang ang lahat.
Kakaiba naman. Fiona, gusto mo ba akong patayin? Matandang lalaki. Ano, ako ang tatay mo. Paano mo nalaman na nandito ako? Anak kita, syempre alam ko. Kita ko naman, kaya mo na ngayon. May pera ka ng umupa ng lugar, pero wala para sa tatay mo. Hindi kita bibigyan ng pera. Hindi ako nandito para humingi ng pera sa'yo. Meron akong perpektong kapareha para sa'yo. Perpektong kapareha. Siya ay malusog, gwapo, at pinaka-importante, mayaman. Ilang taon lang siya mas matanda sa'yo. Gaano katanda? 4 na taon. 40 taon lang mas matanda. Gusto mo akong pakasalan ng isang 60 anyos na lalaki. Nagsugal ako at napasok sa utang. Ang pamilya Reed lang ang handang tumulong. Sabi niya, kung papayag kang pakasalan siya, siya na ang bahala sa lahat. Ano, Adam, hindi ka ba nahihiya? Ako ang nagpalaki sa'yo, kaya ngayon ikaw ang mananagot sa mga utang ko. Ang nanay ko ang nanganak sa akin, at ang lolo ko ang nagpalaki sa akin. Wala kang pakialam. Ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Kayo na lang dalawang matandang lalaki, ang dapat, mabuhay ng maligaya magpakailanman. Hoy, ako ang tatay mo, at dapat mong sundin ako. Kailangan mong pakasalan siya gaya ng sinabi ko. Adam, naghahanap ka ng gulo. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. O kung hindi, O sige na, anak. Di mo na kailangang pakasalan siya. Matagal na kitang kinakatakutan. Sapat na ba yun? Ikaw na walang utang na loob. Napaslit, dapat noon ko pa itinapon. Sa ilog ng ipinanganak ka. Saan ka ba nanggaling? Maaari kitang tulungan. Talaga. Sagutin mo ang lahat ng tanong na itinanong ko tungkol kay Fiona. Sige, huwag kang maiyang magtanong. Alam ko ang lahat. Liv Parker. Si Emma Smith ay nakatira dito. Medyo kuripot siya. sino ka? Ikaw ang sumusunod sa akin, hindi ba? Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo? Kung hindi ka magsasalita, baka ako ang kumilos. Ang aking kutsarangyero ay medyo mabigat, kaya maghanda ka. Bababarilin kita kung gagalaw ka. Naglalaro ka. Nang marumi. Hindi ko akalaing kaya mo ito. Buti na lang, handa akong dumating. O hindi ko kayang harapin ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang may gusto sa iyong kamatayan, ay may mensahe para sa iyo. Sinira ni Peter ang kanyang pangako, kaya kailangan mong mamatay. Pumunta ka sa impyerno. Ingat! Ethan! Ethan, ano nang nangyari sa'yo? Ethan! Ginoong Parker. Ethan, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ako ay, okay lang ako. Ginoong Parker. Ethan! Hoy! Ethan! Gising ka na. Talagang ginulat mo ako. Akala ko, nasaksak ka. Pero swerte mo, ang bala ay, tumama lang sa tungkod mo. Pero, sabi ng doktor, mahina ka pa rin. Paano ka ba naging ganoon kalikot? Sobrang yaman mo. Pero hindi mo nga maalagaan ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala mo. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Ang mukha mo ay pula ng pula parang kamatis. Ito ang bagong tungkod mo. Ano nang nangyari?
Sa binti mo, bakit napakabata mo pa lang? Ay gumagamit ka na ng tungkod? Ginagamit ko na to mula pagkabata. Hindi ka ba nakapagpatingin sa doktor? Nag-alok na ako ng 1 bilyon. At kumonsulta sa maraming doktor. Pero walang makatulong. Magkano? 1 bilyon? Ano? Nag-uwi ba ng babae si Ethan? Oo, ang binibining yun ay nasa kwarto ni Ginoong Parker at nag-aalaga sa kanya ng buong maghapon. Marami na akong ipinakilala sa kanya, pero wala siyang gusto sa kanila. Mukhang may iba siyang iniisip. Ito ay parang himala talaga. Si Ethan ay perpekto. Maliban sa kanyang hindi nagagamot na kondisyon ng binti, ang kalusugan niya ay lalong lumalala. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang kanyang itatagal. Madam, ang mabuting tao ay pinagpapala. Si Ginoong Parker ay magiging maayos. Sayang lang para sa binibining yun. Pero, handa pa rin siyang mag-alaga sa kanya. Tara, tingnan natin. Sige, Tara na. 1 bilyon. 365 araw sa isang taon, kaya 270,000 piso bawat araw. Mabibili ko ang 10 milyong top grade, na labanos na nagkakahalaga ng 100,000 piso, at pati na rin ang 2 milyong top grade, na porselana na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Ano nang problema sa mukha mo? Well, sa totoo lang, mayroon din naman akong kasanayan. Paano kung subukan ko? Seryoso ka ba? Siyempre, bilis, hubarin mo ang pantalon mo, para makita ko. Ano? Habarin. Hubarin ang pantalon ko. Anong ginagawa mo? Naku, tigilan mo ang pagiging maarte. Titingnan ko lang ng mabilis, hindi ko hahawakan. Okay. Ethan ay gusto ang mga babaeng determinado. Kaya pala, hindi siya interesado sa mga ipinakilala ko. Isa kang chef, hindi doktor. Fiona, ang lalaki at babae ay dapat mag-ingat sa distansya. Well, hindi ako nag-aalala. Bakit ikaw? Hubarin mo na lang. Hinuhubad mo ba? Hindi. Well, kung ganoon, tulungan na lang kita. Fiona, Eddie, tulungan na kita. Tara na. Mukhang magkakaroon na ako ng apo. Sa lalaki, eksakto, Tara na. Fiona, mas mabuting gamutin mo yan. Huwag kang mag-alala, umupo ka lang ng maayos. Kaya pala hindi ito magamot ng mga doktor. Hindi naman ito sakit. Sa isang sulyap mo lang, alam mo na? Siyempre, yung mga walang ganitong kasanayan hindi basta-basta makakadiagnose nito. Ito ay dahil sa lason. CJ, Ang buhay natin ay nabubuhay sa ating vital energy at pinapalakas ng pagkain. Lahat ng vital energy mo ay nasa kanang binti mo, kaya pala namamaga ang binti mo at mahina ka. vital energy. Sa madaling salita, hindi ito dahil sa gamot, kundi sa pagkain mo. May tao na matagal nang naglalagay ng kung ano sa pagkain mo. Sa matagal na panahon, hindi tatagal ang katawan mo nang higit sa 2 buwan. Alam ko, Pero, kaya ko itong gamutin. kaya mo. Bilis, kainin mo. Ano to? Ang baho. Ito ang tanghalian ni Ethan. Kain ka na. Nakakain ba talaga to? Siyempre naman, buong umaga ko. Ito niluto. May nangyari. Kailangan ko nang umalis. Mayroon bang mas mahalaga kaysa sa buhay mo? Kung hindi mo, ako iniligtas. Hindi ko gagawin ito. Sigurado ka bang hindi dahil sa pera? Isa lang yon sa mga dahilan. Nakakainis ka talaga. Bakit hindi mo pinapahalagahan ang kabutihan ko? Hoy, hoy, hoy. Ginoong Parker, ang binti mo. Well, Ginoong Parker, malamang ay food poisoning ka. Grabe ito. Fiona, anong ginawa mo? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Siyempre hindi ikaw. Kung may mangyari man kay Ginoong Parker,
Lahat ng empleyado ng Riverdine ay malalagot. Kailangan kong tumawag sa ospital. Teka. Okay na ang binti ko. Sabi ko sa'yo, gumagana ang kakayahan ko. Huwag kang mag-alala, kailangan ng oras para gumaling. Mula ngayon, ako na ang maghahanda ng pagkain mo, araw-araw. Araw-araw. Wow, ang sarap-sarap dito. Kailan kaya ako magkakamay-ari ng ganitong villa? Hello, Fiona, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi mo lang tinakasan ng bundok at umalis sa bahay. Pati, ingay ka pa. Lolo. Bakit ang kulit-kulit mo? Kumikita na ako ng malaki ngayon. Hintay ka lang, malapit na kitang ilibre ng mga mamahaling pagkain. Lulakuhin mo ako nito. Nakalimutan mo na ba kung paano ko nakuha ang peklat na ito? Hindi ko nakalimutan. Dahil natalo ka ng junior mo sa isang laban. Laban iyon hanggang kamatayan. Natalo ako noon. Dahil dyan, 3 henerasyon ng pamilya natin ay hindi pwedeng umalis sa bundok kung malaman ng iba ang tungkol sa'yo. Hindi pa naman ako nadidiscover. Huwag kang mag-alala. Basta, huwag ka nang magingay ng ganyan. Kung hindi, bababa ako at hihilahin ka pabalik sa bahay. Ang init ng ulo niya. Kailangan kitang kausapin. Ang chef battle ay 3 araw na lang. Gusto kitang ay representa ang Riverdine. Sa chef battle, Ako, naaprubahan ang Riverdine sa tasting event ni Anton. Kung makakasecure tayo ng lugar sa chef battle, mababago natin ang sitwasyon. Ang chef battle ay may mahirap na format. Mag-isip ka muna at sabihan mo ako. sa akin ba ang premyo? Ano Yung premyo para sa laban. Ang first place ay mananalo ng 5 milyong dolyar. naman? Mag-aalok ang Riverdine sa'yo ng karagdagang 5 milyon. 10 milyon iyon. Deal. Kung hindi mo magawa ito, ano pa ang silbi mo? Gago. Ang punto, dumating si Ethan kasama ang mga bodyguard. Hindi ko kayang labanan, ang napakarami. Ethan, bakit niya hinanap si Fiona? Gusto niyang imbitahin ito na sumali sa chef battle. Maganda yan, hayaan mo siyang sundan. Ang mga yapak ng mentor niya. Ginoong Parker, sa pagkakaalam ko, ang mga chef na sasali sa chef battle ay pawang pambihira. Ang mga walang natalong record ay mahihirapan sa laban. Hindi ako sigurado kung si Ginang Smith, ano man ang mangyari. Sisiguraduhin kong ligtas siya. Siya nga pala, mukhang sasali rin si Ginoong Nick. Ethan, hindi ako makikialam sa usapin ninyo nang tiyuhin mo. Pero tandaan mo, magkakapamilya kayo, huwag mo sanang. Lola, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Well, hindi ko kayang pangasiwaan ang Riverdine. Pero ang kalusugan mo. Lola, sinabi na ng mga doktor, ang binti ko ay hindi nagagaling. Hoy, bilisan mo. Inumin mo. Ahem. Ethan, nagluto si Fiona ng masarap na pagkain para sayo. Huwag mo siyang biguin. Ginang Parker SC. Hindi ito. Ito'y pagkaing panggamot para sa binti niya. Sige. Ganon ba? Gaano pa katagal? Ang kailangan kong kainin ito. Ngayon ang huling araw. Ginoong Parker, bilisan mo, ubusin mo, matatapos na ito. Kapag natapos mo na,
Gumaling na ang binti ko. Ano? Misyon tapos na. Gumaling na ang binti ko. Ano? Tapos na ang misyon. Paano ito nangyari? Bilisan mo. Tingnan ko. Wow! Talagang, gumaling na. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Sabi ko sa'yo, gagalingin kita bago magsimula ang chef battle. Salamat, Fiona. Bukas na ang chef battle. Fiona, maghanda ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, talagang mananalo ako ng unang pwesto. Hindi lang ang una, pati ang pangalawa at pangatlong premyo ay may cash reward din. Naku, pera lang talaga ang iniisip mo. Kayong mga mayayaman ay hindi naiintindihan ang hirap naming mahihirap. Ginoong Parker, gumaling na ang binti mo. Fiona, ang lakas ng loob mo. Sumali sa chef battle na ito. Pambansa ang antas ng kompetisyon. Anong ikakatakot doon? Ginoong Parker, kahit na si Fiona ay nakagawa ng Phoenix Feast, ang mga chef na kakompetensya rito ay pawang mga top tier na eksperto mula sa Redville. Kung matatalo si Fiona, kami sa Riverdine. E di ikaw na ang sumali. Ano? Ako? Kung natatakot kang matalo si Fiona, bakit hindi mo subukan ang karera mo at sumali sa kompetisyon? Ako eh. Ay, nag-aalala lang. Ang binti mo ay gumaling na. Gumaling na ang binti mo? Tito Nick, mukhang nagulat ka pa. Nagumaling talaga ang binti ko. Paano nangyari yun? Pamangkin kita. Walang tito ang maghahangad na mamatay ang kanyang pamangkin. Di ba? Ni hindi ka nakapasa sa tasting event ni Anton, pero nakasali ka pa rin sa chef battle. Mukhang talagang abala ka nitong mga nakaraang araw. Isang maliit na tasting event ay hindi hadlang sa akin. Ethan, minamaliit mo ako. Kung may gusto ako, makukuha ko yun. Ethan, ito ang chef battle, at dinala mo pa ang batang to? Ganito ba kakaunti ang tao sa Riverdine? Nakita niyo na ang kakayahan ni Emma Smith. Sino sa inyo ang makakatalo sa kanya? Kakayahan? Ang chef battle ay pinagsasama-sama ang mga pinakamagagaling. Nandito ang lahat ng top chef mula sa chef rankings. Lahat kami ay may sapat na kakayahan. Pangunahing kaalaman lang, sa pagluluto ang alam niya. Hindi mo naman talaga iniisip na mananalo siya sa chef battle, di ba? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang mga patakaran sa chef battle ay medyo mabagsik kung karaniwang kalaban ang haharapin mo. Hindi yan problema. Pero kung magaling ang makakalaban mo, binibini, baka hindi mo pa kaya mailigtas ang iyong kamay. At saka, Ethan, kung matatalo ka sa laban na to, hindi mo maibubuni ang inaasahan ng iyong lolo. Natalo ako sa iyo noong nakaraan. Dahil hindi ako handa. Maaaring magkaiba na ngayon. Hindi ba't siya si Yela Nelson, ang kasalukuyang kampiyon ng chef battle sa loob ng ilang taon? Si Lan, ang reigning champion ng chef battle sa loob ng ilang taon. Mukhang ang champion ng chef battle ngayong taon ay sigurado na Noon, hindi pa natalo si Lan. Kahit kalabanin, si Peter. si Nick ang nakapag-imbita kay Lan. So siya si Lan. Ang junior ng lolo ko na tumalo sa kanya noon. Si Emmett Nelson ay sumasali lang sa death matches. Sa chef battle, lahat ng chef na nakalaban niya ay nagretiro na at hindi na bumalik sa culinary world. Kasama si Emergood. Sa galing ni Emergood, imposibleng matalo siya. May kakaiba sa death match na yon. Ethan, si Mr. Nelson, ang kakatawan sa Grill Bistro sa laban ngayong taon. Bilisan mo, kung aayaw ka. Nakakatakot ito. Kilala si Lan sa pagiging walang awa kung matatalo tayo.
Hindi lang masisira ang Riverdine, kundi puputulin din ang litid ng kamay ni Fiona. Ilang taon nang nangunguna sila sa rankings, naiiwanan ng ibang contestants. Bukod pa riyan, sinira niya ang reputasyon ng lutuin ng Red Veil kamakailan. Bakit hindi pa siya pinagbabawal ng Chef Association? Kalokohan yan. Ngayon, galing ang basehan. Kahit ang chairman ay hindi maglalakas loob na sumalungat sa akin, lalo na magbawal sa akin. Ikaw ba yung chef na gumawa ng Phoenix Feast? Ano naman kung ako? May konting estilo ka ni Peter, pero sa kasamaang palad, ikaw ay itinakdang maging talunan. Tara na. Sa final round gagawin nilan ang laban na deathmatch. Kung makarating ka sa final round, pwede ka namang sumuko. Bakit ako susuko? Tatalunin ko siya at maghihiganti. Para sa lolo ko. Silan ay walang awa at tuso. Sa paglipas ng mga taon, lahat ng nakipaglaban sa kanya ay nawala na sa mundo ng pagluluto. Huwag kang padalos-dalos, ang kaligtasan mo ang una. Bakit mo ako inaalagaan ng ganito? Ako, CJ, hindi ako magiging pabigla-bigla. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng mga kalahok, magsisimula na ang laban. Pumunta na kayo sa entablado. Mauna na ako. mag-ingat ka. Tandaan mo ang sinabi ko. Nakuha ko. Pumunta ka at humanap ng backup. Ano man ang mangyari, siguraduhing ligtas si Fiona. CJ. Mga kasama, maligayang pagdating sa Chef Battle. Ngayon, inihahayag ko ang pagsisimula ng 2024 Chef Battle. Mga kalahok, pumunta na kayo sa harap. Handa na tayong magsimula. Binibini. Maaari ka pa rin. Umurong ngayon. Hindi ako duwag. Magaling. May lakas ka ng loob. Iginagalang ko ang diwa mong iyan. Nakakainip. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa round na ito, 50 kalahok ang maglalaban para sa 12 pwesto. 12 kalahok lamang ang aabante sa susunod na round. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Sa lahat ng mga chef, gawin ninyo ang inyong makakaya. Tulad ng alam ng lahat, ang pagiging isang mahusay na chef ay hindi lamang sa kasanayan sa pagluluto. Ito ay tungkol din sa pagkakaroon ng tumpak na kontrol sa dami ng pampalasa. Kaya ang unang round ay susubok sa mga chef ng katumpakan sa pagkontrol. Mga kalahok, mangyaring sukatin ng eksakto ng 2.215 oz ng pampalasa mula sa mga sangkap sa harap ninyo. Gaya ng inaasahan sa Chef Battle. Ang unang round ay ganito na kahirap. Tumpak ito hanggang 3 decimal places. Maaaring ma-eliminate ang kalahati ng mga kalahok. Grabe naman ito. Kahit na may taon-taon ng karanasan sa pagluluto, hindi ko kayang sukatin ng ganoon katumpak. Eksakto. Si Fiona ay malamang. Hindi. Naniniwala ako sa kanya. Mayroon kayong 3 minuto. Magsisimula na ang laban. Ang bilis naman. Si Mr. Nelson ay talagang kumpiyansa. Kailangan mong maniwala kay Emmett Nelson. Pambihira ang kanyang kakayahan. Karapat-dapat talaga siyang tawaging top chef. Si Mr. Nelson ay mukhang kumpiyansa sa pagkapanalo. Sabi ko na nga ba, ang top chef ngayong taon ay si Emmett Nelson. Tapos na ako. Tapos na ang oras. Paki-verify po ng lahat ng staff. Enoch Watts, 3.058 oz. Overweight ito. Emerald Drake, 3.110 oz. Disqualified. Hindi. Pakiusap. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. And Nelson, 2.215 oz. Si Emmett Nelson ang unang nakakuha ng perfect score. And Nelson, saludo ako sa iyo.
Ito lang ang perpektong tumpak na resulta na nakita natin hanggang ngayon. Talagang pambihira si Emir Nelson. Nagpakita siya ng tumpak na kontrol sa mabilis niyang mga galaw kanina. Kahanga-hanga yon. Ang galing naman. Ito talaga ang kasanayan ng isang top chef. Hindi ko kayang sukatin. Nang ganoon katumpak, kahit 1 taon pa akong magprakti. Ethan, nakita mo ba? Ito ang tunay na kasanayan. Sa ngayon, si Ing E. Nelson pa lang ang nakakuha ng perfect score. Mukhang si Ing E. Nelson na naman ang magiging champion. Hindi. Nakakuha rin si Emil Smith, eksaktong 2.215. Yende, Smith, nakakuha rin ng 2.215. Paano nangyari yun? Naabot talaga niya ang parehong kawastuhan ni G. Nelson. Itong babae, mukhang napakabata. Sino nang mag-akalang ganun siya kagaling? Ang galing. Sabi ko na nga ba, si Fiona, kaya niya yan. Kalokohan. Di ba't sabi mo, hindi niya kaya dati? Eh kasi, ang babaw niyo naman. Ay, parang di ka rin. Ganun ang iniisip dati. Fiona, alam kong, kaya mo yan. Pagsukat lang naman yan. Anong ipinagmamalaki niya? Swinerte lang siya. Nagkataon lang yan. Binibini. Minaliit kita. Mukhang may natutunan ka nga, kay Peter. Si Peter. Si Fiona pala talaga, ang apo ni A. Good. Ayan, Clark, gusto kong magreklamo. Ian Smith, ano iyon? Gusto kong ireklamo na yung matandang katapat ko. Ay, mabaho, ang hininga. Ikaw. Itong binibini dito, nakakatawa. Maghihirap siya mula ngayon dahil ininsulto niya si E. Nelson. Tama, ang tanga. Yung sandaling kasiyahan ay di sulit. Binibini. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Kung hindi, may kahihinatnan yan. Ginang Smith, ay tila nakakatawa. Sa gayon, ipinahahayag ko, natapos na ang unang round. Ang listahan ng mga diskwalipikado ay nailabas na. Ang mga diskwalipikadong kalahok ay maaari nang umalis. Maghahanda na tayo para sa ikalawang round. Binabati ko ang 20 natitirang kalahok. Ang kompetisyon ay magpapatuloy. Para sa ikalawang round, susubukan namin ang inyong kasanayan sa kutsilyo na siya ring pangunahing kasanayan ng isang chef. Bibigyan kayo ng 3 minuto para hiwain lahat ng puting labanos na nasa basket. Ang inyong gawain ay hiwain ang mga ito sa 0.3 pulgadang piraso. Para makapasok sa susunod na round, ang kwota ay dapat maabot. Ang hirap ay tumataas. Ang mga unang round ay mahirap na nga, natatakot ako na si Ginoong Nelson ang mananalo nito. Fiona, kaya mo yan. Fiona. Kaya mo ba? Fiona, kapit lang, 1 round na lang ang natitira. Kung gayon, ang oras ay simula na. Nako, ito ba ang kaya ng mga tunay na bihasang chef? Ang kaya, ang bilis nila. Talagang kahanga-hanga, tingnan niyo si Enid Nelson. Ano ang problema sa mga mata ko? Hindi ko talaga makita ang kanyang mga galaw. Kahit ang mga kamera ay hindi makakuha ng mga ito. Si Ingrid Nelson ay talagang isang top chef. Nangingibabaw siya kahit nasa grupo ng mga mahusay na chef. Ang babaeng nasa tabi ni Emir Nelson ay nakakasabay sa kanyang bilis. Siya lang ang makakapantay sa kanya dito. Nakakatakot naman. Mukha siyang nasa 20 kaunting taon pa lamang. Sa paglipas ng panahon, wala siyang katulad. Magaling ang trabaho, Mr. Parker. Mr. Parker. Ang Riverdine ay may pag-asa. Ngayon na si Fiona ay napakabilis. Tapos na si Ingrid Nelson. Isang minuto pa lang. Ang bilis ni Mr. Nelson ay talagang kahanga-hanga. Ang isang ordinaryong chef ay maaaring hindi nakapaghiwa ng ganoon karaming labanos sa loob ng 3 minuto, ngunit nagawa niya ito sa loob lamang ng 1 minuto. Si Eva Smith ay nakapagtapos na rin. Maaaring magpatuloy ang ating staff para suriin kung ang mga produkto ay umaabot sa pamantayan. Sayang naman. Masyado pa siyang bata, hindi pa siya nasa antas ni Emir Nelson, ngunit nakarating pa rin siya sa puntong ito. Walang garantiya na siya ay ungat. May pagsusuri. Paano kung hindi katanggap-tanggap ang kalidad?
Dahil nag-focus lang siya sa bilis. Ang mga hiniwa ni Emmett Nelson ay 0.2 inches. Pumasa siya. Hindi ka panipaniwala si Mr. Nelson. Ang kanyang mga hiniwa ay 0.1 inch na mas manipis kaysa sa pamantayan. Ganyan siya kagaling. Kung sana ako ay maging kanyang estudyante, lahat ng nangungunang restaurant sa Sauda ay uyukod sa akin. Gaya ng inaasahan. Nangunguna si A. Nelson. Sa iba, gaya ng dati. Gayunpaman, nagtataka ako. Kung paano si Emma Smith, na noon ay, numero 1 kanina, ay magpapakita sa round na ito. Anong nangyari? Malamang hindi pumasa ang kanyang mga hiniwa, gaya ng inaasahan ko. Tama. Sinabi ko na, walang saysay ang pagtuon lamang. Sa bilis, madidiskwalipika ka. Kung masama ang kalidad, dapat nagbagal siya. Masyado lang siyang bata. Nagmamadali siya. Imposible ito. Talaga bang hindi siya pumasa? Ethan, umalis ka ng tahimik. Kung hindi, baka mapahiya mo ang Riverdine. Sa harap ng buong bansa. Tito Nick, hindi ba nakakahiya para sa'yo na maghusga nang wala sa lugar bago pa lumabas ang resulta? HMPH. 0.1 inch. Ito ay talagang 0.1 inch. Ang resulta ni Emma Smith ay 0.1 inch. 0.1 pulgada. 0.1 pulgada talaga. Ang resulta ni Emma Smith ay 0.1 pulgada. Ito ay isang himala na wala pang nakakamit sa buong kasaysayan ng Chef Battle. Mas manipis pa ito kaysa sa isang hibla ng buhok. Kaya pala siya ay 30 segundo. Nahuhuli kay Emmett Nelson. Ang binibining ito ay laging nagpapasorpresa sa atin. Fiona, ikaw ang pinakamagaling. Balimbing. Di masama. Sa wakas ay nakakuha ng interes ko. Nagbubulahan ka pa rin? Matanda. Wala pang 1 minuto. Ang kailangan ko para hiwain ang mga ito tulad ng sayo. Ikaw, ganoon ba? Tapos na ang ikalawang round. 5 ang kabuang nakapasok. Binabati namin ang mga kalahok. Kasabay ng pagpasok ay ang pinakakaabang-abang at nakakakabang huling round. Ang huling round kung saan ay pagluluto, ang mga kalahok ay maaaring pumili kung ano ang lulutuin. At, hindi tulad ng mga humanong hurado, sa mga nakaraang taon, gagamitin natin ngayon ang isang tastebot. Ito ang pinaka-advanced na makina ng pagsubok ng lasa. Husgahan ito batay sa presentasyon, amoy at lasa ng pagkain, at ibibigay ang huling resulta. Makina. Pwede bang maging hurado ang isang makina? Tama. Bawat hurado ay may sariling kagustuhan, kaya ang humanong hurado ay tiyak na magiging may kinikilingan. Subalit, ang isang makina ay laging husga ng walang kinikilingan. Ang mga score ay ipapakita bilang mga presyo. Mga kalahok, mangyaring pumwesto na. Ganun pala. Mukhang patas nga iyon. Sa ganitong paraan, may iwasan din ang anumang posibilidad ng pandaraya. Mga kalahok, magsisimula na tayo ng kompetisyon kung wala namang tuto. Sandali lang. Emmett Nelson, mayroon ka bang kahilingan? Gusto kong tasa ng pusta, ang huling round. Dapat maging deathmatch. Gaya ng inaasahan. Si G. Nelson, deathmatch lang ang ginagawa. Sino ang maglalakas loob na sumali? Si Nick ang magiging top chef ulit. Pwede kayong umatras o manatili, pero kung matatalo kayo, babaliin ang mga kamay ninyo at magre-retiro sa mundo ng pagluluto, at ang mga restaurant na kinakatawan ninyo ay isasara bilang resulta. Nakakalungkot naman, ginagawa niya ito taon-taon para takutin ang mga kalahok. Kahit may pumayag, ang buhay nila ay masisira kung matatalo. Ano ang magagawa nila? Ang culinary scene ng Red Veil ay may talent gap dahil sa gulo na ginawa ni G. Nelson. Ako, atras na ako. Atras na rin ako. Bibigyan ko pa kayo ng ilang segundo para pag-isipan ito. Kung hindi pa rin kayo makapagdesisyon, ako na ang magdedesisyon para sa inyo. Nelson, hindi ba ito pananakot? Hindi sila kusang umatras. Natatakot lang sila sa mga pananakot mo. Nilabag ko ba ang mga patakaran? Dahil ito ay nasa loob ng mga patakaran ng kompetisyon. Dapat mong ipinid ang iyong bibig. 3, 2. Aatras na ako. Ginang, Smith,
Sasali ka ba? Okay lang. Yan Smith. Nagawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Yan Clark. Ang Riverdine ay atras na. Sayang naman. Nakakahiya naman. Kung lahat ng kalahok ay atras, ang magiging champion ng 2024 chef battle ay. Sandali lang. Sinong nagsabing aatras ako? Ako, ang makikipagkompetensya sa kanya. Fiona, baliw na ba siya? Fiona, nagpadalos-dalos ka. Isipin mo ang kinabukasan mo. Fiona, kapag natalo ka rito, baka hindi ka na makapagluto muli. Oo, kung matatalo ka, maaapektuhan din ng Riverdine. Baka mapasara pa tayo. Ginoong Parker. Ano ang gagawin natin? Fiona, Ethan, magtiwala ka lang sa akin. Palagi akong tumutupad sa pangako ko. bukas ay ang chef battle. Fiona, maghanda ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala, talagang mananalo ako ng unang pwesto. Binibining Clark, nagbago na ang isip namin. Sasali kami. Ethan, sino ang mag-aakala na ganito ka pala katapang? Ang tanga. Ay naku, sasali ang Riverdine. Ang laking pusta. Inilalagay ni Ethan ang lahat. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit handang isugal ni Ethan ang lahat para sa kanya? Nga, ang ganda ng ganitong matinding kompetisyon. Sigurado ba ang Riverdine sa pagsali? Sasali kami. Ay, Ginoong Parker. Hindi dapat tayo. Tumahimik. Si Fiona ay hindi magbibigo sa akin. Salamat. Fiona, ano naman, kung samahan kita, dahil desidido ka na ito ang risk na gagawin mo. Sige. Hahaha. Fiona, binaligtad ni Peter ang kanyang salita, at hinayaan kang pumunta rito. Ngayon, hindi ako mag-aatubili. Nawasakin ang susunod na Peter. Ang daldal mo. Sasabak pa tayo sa kompetisyon. CJ, nagdesisyon si Riverdine na sumabak sa kompetisyon. Kung ganon, makikita kaya natin ang isang bagong bituin ngayong araw. O muling mananalo si Nelson. G-Good, si Binibini Smith ay pumayag sa deathmatch. Kung siya ang matalo, lahat ng restoran ng Parker Group ay kailangang isara. Noong panahong iyon, ang aking kasanayan sa pagluluto ay mas mataas kaysa kay Ian. Sa aming deathmatch, hindi sana ako natalo. Kung hindi ako sinaktan ni Ian, gamit ang latent force. Sa huling sandali, Napakatusaw ni Ian. Paano kung gawin din niya ang parehong bagay para saktan si Fiona? ewan. Kailangan nating umasa sa pinakamabuti. Gayunpaman, binalaan ko na ang batang yon, pero ayaw niyang makinig. Fiona, may pagkakataon ka pa. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tapos ka na ba? Ikaw ang may gusto nito. Mga binibini at Ginoo, at ang mga manonood, sa inyong mga tahanan, maligayang pagdating sa Grand Final ng Chef Battle. Ito ang pinakamataas na kompetisyon sa pagluluto. Sa pagitan ni na Fiona Smith at Ian Nelson, ang limitasyon sa oras ay 30 minuto. Magsisimula na ang kompetisyon. Ang bilis. Ang bilis talaga. Ito ay labanan ng dalawang higante. Hindi ka panipaniwala. Ang babae ay mukhang bata pa, pero ang kanyang kasanayan ay napakahusay. Ewan. Sa tingin ko, hindi tayo dapat umasa ng labis. Wala pang isang tao ang nakakaya na talunin si Ian sa loob ng mahigit 10 taon. Fiona, Mga hindi kaukulang tauhan ay hindi pinapayagang makialam. Kung hindi, matatanggal ang kalahok. Paumanhin po sa inyong lahat. May nangyaring hindi inaasahan. Ihihinto muna natin ang paligsahan. Ian, nakakadiri ka. Ano? Maraming tao ang nanunood. Malinaw na, ikaw ang may gawa ng paso. Dahil sa sarili mong pagkakamali. Tapos ako ang sisi mo. Tama ba ito? Legal ba ito? Paso Ian. Malala Ian. Hindi ka na pwedeng sumali. Okay lang. Kaya ko ito. Paano nangyari ito? paano nawalan ng kontrol ang kalan? Walang duda. Si Ian talaga ang may gawa. Tuso at mapandaya si Ian. Ginawa na niya ito. Noong laban. Kay Ginoong Good. Buisit. Ayan na, di na yan ni Ian si Fiona, sa ating likuran.
Fiona, ayos ka lang ba? Hindi siya pwedeng bumaba. Siya ang ating huling pag-asa. Malubha ang sugat. Pwede ko lang ito bandahan ng pansamantala. Gusto mo ba talagang magpatuloy? Fiona, Mga ginang at ginoo, matapos ang pansamantalang pagbabanda, nagpasya si Ginang Smith na ipagpatuloy ang paligsahan. Kaya't ipagpapatuloy natin ang kompetisyon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi mo aagapan, ang ganitong kalubang paso, agad, magiging, Beliado ka rin tulad ng mentor mo. Ang tigas ng ulo mo, tulad ng mentor mo, sa kasamaang palad, nakalaan kang tumahak sa kaparehong landas ng mentor mo. Ay nako, malubha ang sugat. hindi abot si Fiona sa oras, sa ganitong bilis. Mukhang, mananalo na naman si Ian. Akala ko pa naman, may makikita tayong bago ngayon. Kaya mo yan, Fiona. Tibayan mo, Fiona. Hindi ako aabot. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong magmadali. Tapos na ako. Tapos na ang putahe ni E. Nelson. Walang duda, siya ang walang tigil na defending champion ng chef battle. Ano nang nangyayari? Fiona, akala mo ba, makakalaban mo ako, na may pilay na kamay? Naghanda ako, lahat sa samahan ng mga chef. Kasama na, ang chairman, ay nasa panig ko. Ano man ang sabihin ko, iyon ang masusunod. May kakaiba. Imbestigahan mo. Opo. Well, mukhang may problema. Ang kala ni Jan Smith. Titingnan ito ng aming mga tauhan. Tingnan ko. Iyan. Kadiri ka. Ay nako. Paano siya magluluto kung walang apoy? Kailangan niya ng tamang gamit para matapos ang trabaho. Nakakalungkot ito. Ito ang chef battle. Paano ito nangyari? May mali. Naubusan na siya ng oras. 5 na lang minuto ang natitira. Fiona, naiintindihan mo na ba ang nangyayari kapag hinamon mo ako? Ang mentor mo ay biglang sumulpot noon, at kilala bilang isang henyo sa larangan ng pagluluto, pero natalo pa rin siya sa akin. Kung ikaw naman, imposible, iminumungkahi ko, na bumalik ka sa bundok at magbigay galang sa iyong mentor. Langs Clark, maaari ba akong humiling ng muling paglaban? Muling paglaban? Sa tingin mo ba, ay laro lang ang chef battle? Paano ka makakahingi ng muling paglaban? Ang kawalan ng kaalaman ni Fiona. Ang dahilan kung bakit nasira ang kalan na naging sanhi ng disgrasyang ito. Ano ang saysay ng kompetisyon kung ang mga kalahok ay ganyan ang gagawin? Tama iyan. Ayon sa mga patakaran, hindi pinapayagan ang muling paglaban. Kung hindi matatapos ni Emma Smith ang kanyang putahe, si Ingrid Nelson ang magwawagi. Ikaw. Ay nako, masisira ang texture ng pagkain. Kung masyadong mabilis bumaba ang temperatura, lalo na't ganoon. Kaganda ang mga sangkap, apektado ang lasa, kahit matapos ang putahe. Tapos na, wala na tayong pag-asa. Sabi ko na nga ba, hindi kaya ni Fiona, pero ayaw makinig ni English Parker. Wala na bang ibang paraan? Fiona, wala ka ng oras. Kahit palitan, ang kalan. 3 minuto, ay hindi sapat para uminit ang kawali. Ikaw ay, tiyak na matatalo. Naayos na ang kalan. CJ, naayos na ng aming tauhan, ang kalan, para kay Emma Smith. Ngunit sa kasamaang palad, tila nag-aatubili na siyang magpatuloy pa. Fiona, nagtatamad ka na naman? Ano ang nangyayari? Bakit napakaliit ng apoy? Paano naging problema ko yan?
Basa ang kahoy mula kahapon. Kaya hindi ito maayos na nasusunog. Oh, matatapos kaya ang hapunan. Sa loob ng 1 taon, ako na lang ang gagawa. Siguro dapat ako. Tingnan mo, naghahanda na siyang sumuko, hindi man lang siya gumagalaw. Lahat ito ay dahil pinilit ni English Parker na maniwala sa kanya. Oh, tiyak na matatalo tayo. Fiona, napakatigas talaga ng ulo mo. Sige, gusto kong makita kung ano ba ang magagawa mo sa huling 2 minuto. Ang aura ko bilang panggatong. Ang hininga ko bilang apoy. Sumiklap. Ano? Ito, paano niya nagawa ang apoy? Ano to? Alam ko to. Ito ay isang sinaunang pamamaraan para gawing apoy ang hininga. Alam niya talaga yun. Diyos ko, isang himala. Si Fiona nga ay gumagawa ng apoy gamit ang kanyang mga kamay. Pero 2 minuto na lang ang natitira sa atin. Sinong mag-aakala na kaya pala ni Fiona yon? Iba to sa lahat nang nakita ko na. Ang ganda ng pagkakagawa. Mula ngayon, ako na ang pinakamalaking fan ni Fiona. Kaya mo yan, Fiona. Paano ito nangyari? Paano mo natutunan ang pamamaraang ito? Kahit si Peter ay hindi alam ito. Pero ano ba ang pinagkaiba? Fiona, nauubusan ka na ng oras. Mayroon pa tayong 1-0 segundo. Kahit na nagulat tayo kay Sandy Smith, si E. Nelson ang mananalo kung hindi niya matatapos sa loob ng takdang oras. Fiona, kapit lang. Ethan, tigilan mo yung pangarap mo. Si Fiona ay matatalo. Fiona, kaya mo yan. Sino ba yang kumakampanya kay Fiona? Ayaw ko, sa inyong lahat. Ilan bang chef ang sinira ni Ian sa mga nakaraang taon? Fiona, sige lang. Oo, lahat kami ay sumusuporta kay Fiona. Fiona, Kaya mo yan. Hoy, sino ang nagtapon yan? Lumabas ka riyan. Kayong mga tao. Ano ba ang nangyayari riyan? Lahat pakiusap magpakahinahon. Fiona, sinong mag-aakala na ang dami mong taga-suporta? Ayos lang to. Ipapakita ko sa lahat kung paano ka matatalo sa akin. Magiging isang babala. Ito na ang huling 3 segundo. Sabay-sabay tayong magbilang. 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Mukhang nabigo si Ken Smith na matapos ang putahe sa tamang oras. Ipapahayag ko na ngayon ang nagwagi sa taong itong chef battle. Sandali lang. Tapos na ako. Sinabi ko na, hindi pa tapos ang kompetisyon. May pag-asa pa tayo. Fiona, Fiona, alam kong kaya mo to. ano kung natapos mo? Gaano kaganda yan? Kung minadali mo lang sa ilang minuto. Fiona, minaliit kita. Akala ko, hindi mo gagamitin ang sarili mong dugo para patasin ang temperatura. Pero, ibig sabihin nito, baka hindi ka na gumaling ang mga kamay mo. Lalo na, Huwag mong problemahin yan. kanin at itlog lang ang ginamit mo. Kahit tapos ka na, ano bang magagawa mo? Sa simpleng sangkap na yan, gusto mo akong talunin? Panaginip lang yan ng tanga. Ganon ba? Panoorin mo nga ako. Ngayong tapos na ang parehong kalahok. Magpapatuloy na tayo sa huling round ng pagtikim. Resulta na lang ang hinihintay. Ang makakuha ng mas mataas na presyo ang mananalo sa chef battle. Gumagana ba talaga yung makina? dati, ang mga hurado ay galing sa iba't ibang lugar. Pero mahirap maiwasan ang personal na bias. Ngayon, ang makina ang magbibigay ng patas na hatol. Ito ang pinaka-advanced na tester. Gagana yan. Ethan, hindi magtatagal at magsasara na ang Riverdine. Sige, sabihin mo ang nasa isip mo. Nick, huwag kang masyadong kampante. Hindi pa napagdedesisyonan ang panalo. Hindi pa napagdedesisyonan ng panalo? Sinasabi ko sa'yo, kahit na ang nanalo sa unang chef battle, si Peter Good, ay narito, walang paraan na matatalo niya. Si Ian. Alam mo ba kung bakit si Ian ay nanalo ng sunod-sunod sa chef battle? Nang napakatagal, dahil ang buong chef association ay kay Ian. Hintayin mo lang, Ethan. Tapos na ba? Tapos na. Na-program ko na, kahit gaano kataas. Ang puntos ni Fiona basta, nasa loob, ng range ng code, ito lang ang ipapakita. Na value. Iimbita natin ang ating staff na ilagay ang putahe ni E. Nelson sa tester.
Ano, $100 milyon. Ang putahe ni Guy Nelson ay nagkakahalaga ng $100 milyon. Isang putahe ang nagkakahalaga ng $100 milyong. Ang kahirapan ay may hangganan, ngunit ang aking imahinasyon ay wala. Hindi pa ako nakarinig ng putahing nagkakahalaga ng $100 milyong. Iyon na siguro ang pinakamataas na presyo. Ay naku, malamang si Amy Nelson na naman ang magiging champion ngayong taon. Diyos ko, $100 milyong. Walang katulad ito. Kahit ang mga putahing pampamilyang royal, noong nakaraan, ay hindi umabot sa $100 milyong. Ito, Ethan. Ano na ngayon? Matigas pa rin ba ang ulo mo? Kung sana ay, lumapit ka kagad sa akin. Ang Riverdine, ay hindi sana. Napilitang magsara. Ha? Ha ha ha. Nick. Nagkamali ako noon. Pero ngayon, nagpasya akong magbago. Pwede ba akong sumama sa inyo? Ha ha ha. Kelly, ano ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Kasalanan ninyong lahat ito. At ikaw, Ethan, pinagkatiwalaan mo. Ang putang iyan na si Fiona. Imbes na ako. Tingnan mo tayo ngayon. Matatalo si Fiona. At magsasara ang Riverdine. Inaasahan mo bang matatapos akong walang trabaho tulad mo? Mabuti, mabuti. Hinahangaan ko. Ang mga taong matalino tulad mo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, sinisiguro ko na wala ka nang aalalahanan. Kung kasama mo ako, gagawin kitang susunod na top chef. Ha ha ha. Salamat, Nick. Mr. Ethan, ano na ang mangyayari sa atin? Fiona, Ang putahe ni M. Nelson ay nagkakahalaga ng $100 milyong. Sunod, ating tingnan, ang putahe ni A. Will Smith. MS, Clark, ano pa ang laban natin? sa tingin ko, wala talagang pag-asa. Bakit pa? Mag-aksaya ng oras. Ay naku, ₱1 lang. Ang Paano putahe nangyari ni A. yun? Will Smith ay ₱1 lang ang halaga. ₱1. Ni hindi ka makakabili ng bajel sa kalsada sa ₱1. Ethan, pirmahan mo ang kontrata. Simula pa lang sinabi ko na masisira lang ang Riverdine. Sa mga kamay mo, pawis ng tatay ko yan. May iwasan ng pagkalugi kung magpapalit ng may-ari. At saka, pwede kong patawarin ang mga empleyado ng Riverdine. Kung lumipat kayo sa akin ngayon, HMPH, matandang gago. Hindi kami magpapatali sa'yo. Oo, hindi kami magtatrabaho para sa'yo. Kahit sa kalsada kami matulog. Aba, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Ethan, bibigyan kita ng 10 segundo para mag-isip. Kung tatanggi ka, wala kang magagawa kundi panoorin kung paano mawala ang Riverdine. Sa harap mo, Fiona, sabi ko sa'yo, hindi mo ako kayang talunin. Akala mo ba ang husay sa pagluluto ang tanging mahalaga sa Red Veil? Sinasabi ko sa'yo, hindi. Ang mahalaga ay ang iyong mga koneksyon at network, tanggang babae. Ikaw, dapat ay magmadali ka ng umuwi at ihatid mo na ang walang kwentang mentor mo. Iyan, akala mo ba talaga na nanalo ka na? Ano pa ba? Sa kanin na ginawa mo, mabait na ako. Sa pagbibigay sa'yo ng ₱1. Ganon ba? Dapat mong tingnan ulit. Hindi, gumagalaw pa ang mga numero. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Imposible to. Ito, Oo. Ano? Hindi ito $1. Ito ay $999.999,999. Hindi lang yan. Ang makina ay maaari lamang magpakita ng siyam na numero. Malinaw na ito ay walang katumbas na halaga. ano ang lasa nito? Walang katumbas na halaga? Paano ito nangyari? Inayos ko na ang lahat. Paano ito? Ito nangyari? Nick, Ayos ka lang ba, Mr. Nick? Gumagana pa ba ang mata ko? Ito ba ay $999,999,999? Totoo ito. Nanalo tayo. Nanalo nga tayo. Imposible. Imposible ito. Paano naging ganoon kalaki? Ang halaga ng ulam mo, mga hurado. Nais kong i-report na si Fiona ay nandaya. ano, iyan, hindi mo ba kayang aminin ang pagkatalo? Hindi mo ba sinabi sa akin? Kanina na mahalaga ang mga resources.
Kung may nandaya, hindi ako iyon. Pakihinaan ang iyong mga salita. Ang chef battle ay palaging patas at makatarungan. Hindi namin kailanman sasalungat sa kompetisyon sa pamamagitan ng panloloko. Ano ito? Paano ito nangyari? Ano ang lasa nito? Hindi pa ako nakakain ng napakasarap na pagkain. Ha ha ha. Iyan. Hindi ba ito ang chairman ng Chef Association, si Mr. Stone? Bakit nandito si King Stone? Iyan, bilang chairman ng Chef Association, narito ako upang ipaalam sa iyo na ikaw ay tinanggal sa asosasyon. David, ipinagkanulo mo ako? Iyan, 10 taon kitang tiniis. Paano magiging ganoon kagulo ang cooking scene ng Red Whale? Kung hindi, dahil sa iyo, lahat, ako si David Stone, ay dinala ang mga miyembro ng asosasyon upang sabay-sabay na ituro na si Ian ay nakipagsabuatan sa asosasyon at mga staff upang mandaya sa chef battle. Nandaya silan. Tama ba ang narinig ko? Kaya pala siya defending champ, dahil nandaya siya. Tui, kahihiyan siya ng Red Valley. Mga kasama, nagpuntsaba sina Lan at Nick para mandaya sa chef battle ng Red Whale contest. Dalhin nyo sila at iharap sa pulisya. David, kailangan mo ba talagang gawin ito? Tigil. Tito Nick. Saan ka pupunta? Ethan, anong ginagawa mo? Tito mo ako. Isang tito na gustong mamatay ako. Kung hindi ko nakilala si Fiona, hindi ko malalaman na ikaw ang nasa likod ng problema sa binti ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Tito Nick, magbago ka na sa loob ng bilangguan. Dalhin nyo sila. Ethan, kahit mamatay ako, hindi kita palalayain. Lakad, dalhin nyo silang lahat. David, hindi, anong gusto mo? Ibibigay ko lahat ng perang gusto mo. Gusto mong maging top chef, kaya kung ibigay yan. David, masyado ka nang nagpahirap sa mundo ng pagluluto sa Red Whale. Ang mundo ng pagluluto sa Red Whale ay hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan kung hindi ka namin aalisin. Kunin siya. Sandali. Sandali. Iyan, natalo ka. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng pagkatalo mo sa deathmatch. Isa akong top chef. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Ginamit mo ang deathmatch para saktan ang marami sa mga kasamahan natin. Dapat alam mo nang darating ang araw na ito. Pinahina mo ang matandang iyon. Ngayong baligtad na ang sitwasyon. Ikaw naman ang turn. Hindi. Hindi. Si Peter ay laging nangingibabaw sa akin noong bata pa ako. Pagkamatay ng aming mentor, alam ko na ako lang ang magiging top chef kung siya ay mapapahina. Mali ba ako? Mali ba? Matigas ka pa rin ang ulo. Ang kamay ko. Dakpin siya. Lenny Parker. Tinanggal ka na. Lenny Parker. Nadaya ako nila kanina. Biktima rin ako. Ako ay isang biktima. Si Kelly Shaw ay mababaw na tao. Mula ngayon, lahat ng mga kumpanya sa ilalim ng Parker Group ay ipagbabawal ang mag-empleyo ng ganoong klaseng masamang tao. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ito dapat mangyari. Dalhin mo siya. Ginoong Parker. Fiona, binabati kita sa pagkapanalo sa chef battle. Kilala mo ako. Ang lolo mo, nag-aalala sa iyo. Pinapante niya ako rito. Dahil sa kanya, nakakuha kami ng ebidensya ng pandaraya ni Ian. Ang galing, matanda. Sa tingin ko, sulit ang lahat ng pagluluto ko para sa kanya. Ipinahahayag ko na ang Chef Battle 2024 ay nagtapos na. Pagbati natin ang Riverdine bilang pinakamagaling na restoran ngayong taon. Pagbati din natin si Iangi Fiona Smith bilang bagong top chef. Top chef si Fiona. Top chef. Di ba sinabi ko na may kakaiba sa babaeng ito? Tama na. Ikaw at ako, magkapareho noon. Pareho tayong malabo ang mata.
Lahat, tumingin dito. 3, 2, 1. Heto, Salamat. Ang ganda, wala akong ganito, noong nasa bundok pa ako. ikaw na ang pinakamagaling na chef ng Redville ngayon. Buong mundo'y sabik ng matikman ang luto mo. Makakaipon ako ng malaking pera noon. Kapag nangyari iyon, gagantimpalaan ko ang paborito kong lalaki. Paboritong lalaki. Sino iyon? Ano nang gusto mo? Bakit mo pinapakialaman? Kakaiba ka. Fiona, Bakit ka sumisigaw? kaibigan lang ba ako? Sa'yo, Siyempre, hindi. talaga? Siyempre. Hindi ba't magkasama tayo? Magkasama? Ano pa? Ay, huwag kang mag-alala. Hindi kita malilimutan kapag may pera na ako. Sumpa ko. Ikaw? Hoy, alis na tayo. Bakit ang bagal-bagal mo?